At isa na namang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang napakabigat na balita ang kumakalat ngayon. Si President Kuting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez ay nasasangkot umano sa isang iskandalo na may kinalaman sa pakikipagsambuatan sa mga sindikato ng iligal na droga. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking gulat at pagkakabahala sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad mula sa mga whistleblower na nagsabing may mga transaksyon umano ang Pangulo at si Speaker Tambaloslos sa ilang malalaking personalidad na konektado sa sindikato ng droga. Ang investigasyon ay kasalukuyang isinasagawa upang malaman kung gaano katotoo ang mga aligasyong ito. Sinasabing mayroon ng ebidensya na hawak ang mga otoridad na nagpapatunay sa umano'y koneksyon ng dalawang opisyal sa mga grupong sangkot sa iligal na droga. Dahil dito, inaasahan ang masusing pagsusuri ng mga ahensya ng gobyerno upang mas lalong maliwanagan ang katotohanan sa likod ng kontrobersyang ito. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni President Kuting ng Norte at Tambaloslos ang mga aligasyon. Ayon sa kanilang mga tagapagsalita, ito'y isang malisosyong hakbang na layuning sirain ng kanilang mga pangalan at ang administrasyong kasalukuyang namumuno. Nananawagan din sila ng patas na investigasyon at nilinaw na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad. Sa kabila ng mga pagtatanggi, nanawagan ang iba't ibang sektor ng lipunan para sa agarang aksyon at masinsinang investigasyon. Ayon sa kanila, mahalagang malaman ang katotohanan upang mapanatili ang integridad ng pamahalaan. Dagdag pa rito, iniulat na maging ang ilang miyembro ng Kongreso ay humihiling na rin ng masusing investigasyon. Sa ngayon, patuloy ang pagsisiyasat ng mga otoridad sa mga paratang. Ang publiko ay hinihikayat na maging mapagmatsyag at hintayin ang resulta ng investigasyon. Titiyakin namin kayo ay aming iuulat tungkol sa mga susunod na kaganapan kaugnay sa kontrobersiyang ito. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sa pagbibenta ng mga party drugs tulad ng ecstasy at Coca-Cola o polvoron na paborito ni Bangag. He supplies his polvoron merchandise sa mga high-end bars sa Alabang, Bonifacio, Global City at Makati, sabi ng NBI-NCR Regional Director. Natuklasan din ng NBI na nakipagpalitan din ng baril ang suspect sa polvoron. Ito ay bayad sa kanya ng ibang customer niya kapalit ng polvoron na paborito ni Kuting. Napag-alaman natin na hindi lang armas ang ibinabayad sa kanya, kundi maging mamahaling gamit tulad ng sasakyan. Maharap ang suspect sa kasong paglabag ng illegal possession of firearms and dangerous drug acts na parehong non-bailable. O, di ba? Non-bailable. Pero tingnan mo to yung huli na ulat. Maharap, okay, sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms and dangerous drug acts na parehong non-bailable. So, sa makatuwid, ang pulburon at ang matataas na armas ay, di ba sinabi ko naman sa inyo, ay non-bailable. Pero, bakit ito? Connect na naman natin ang Jotang Ginemes na Kuting, mga palangga, dito sa bangag na balita. Bakit ito pinakawalan si Mark Anthony Sayarot, mga kababayan? O ha? Bakit yan pinakawalan? Kung yan ay non-bailable, bakit pinakawalan at kasama-kasama pa nga, sabi ko nga sa inyo, prior sa inuli, kasama ni Kuting sa kanilang mga travel visit. So iba talaga kapag may kapit ka kay Kuting Jr. o kay Lisa Smugs. Kahit non-bailable, mga palangga, makakatakas ka. O, ito pang isa. Oh, sino pa ba 'yon? Ito. Oh, 'di ba si Chandy Ramani? Remember that Chandy Ramani? Mga hitad. Chandy Ramani, Amit. O yan, non-bailable yan. May mga matataas na kalibre ng armas. Pero yan, nakalaya. O, nahuli na nga. Pero nakalaya kasi inarbor yan ni Robles. So nakita niyo yung pagkakaiba, mga kababayan? So kapag may kapit ka, kakilala mo si Kuting at si Lisa Smugs, kahit non-bailable ang kaso mo, ay makakalaya ka. So kaya nga ang tanong, kailan maaaresto ang mga Jotang Gininang Itech?
Di ba? Kailan maaresto si Lisa? Walang aaresto kasi lahat bayad. Lahat binabayaran ni Bangag at lahat kakonsyaba niya. So, sino mag-aaresto dyan? Eh, di taong bayan. Right? So, yan ang nakikita ninyo. Sobrang walang hustisya sa Pilipinas dahil kapag kasabwat ka, kaibigan ka, kahit mahulihan ka ng matataas na kalibre, katulad ni Chandy Rabani, lusot ka. Bibigyan ka pa ng PSG, bibigyan ka pa ng Guardia Civil sa ngalan ng pera ng bayan. Imagine niyo, gumawa ka na ng kasinungalingan, ay gumawa ka na ng paglabag sa batas, nilagay mo sa peligro ang taong bayan dahil sa mga mataas na kalibre, absuelto ka pa kapag ka-jamming mo si Marcos Jr. Imagine mo nga, balik na naman tayo, pag smuggler ka, absuelto ka. Kasama ka sa state visit at ma-appoint ka pa as special envoy to China. Alright? Since hindi ito masyadong boljakan, so balita tayo, tuloy na tayong balita. Ito na hot na balita. Mga daga, surot, at may mga ipis pa. May nakita ako, may mga ipis pa. Ang sabi nga nung nila palangga ko, may nag-message sa akin sa California Dolls ay kompleto na raw, okay? Kompleto na raw ang hayop na combo. Di ba may ganyang kanta? Hayop na combo. So anyway, daga, surot, linta, sunod, ahas na yan, dambuhala, kasi kawangis ni Smugs. Nagpahayag ng pagkabahala ang Kamara. Tanginan nyo, may kabakabahala pa kayo. Hinggil sa umano'y mga surot at mga daga sa NAIA, Terminal 2 and 3 na ikinagulantang ng mga pasahero. Ayon sa OFW Party List Marisa Del Mar Magsino, ang insidente ng mga surot at daga ay nakadagdag sa patuloy na problema sa congestion o siksikan sa loob ng paliparan at ang mabagal na daloy ng trapiko sa paligid nito. Actually, Marisa Del Mar, OFW Party List, ang tunay na problema ay kayo dyan sa Kongreso. Kasi kung kayo ay matino dyan, walang magiging daga o ipis o kung anumang mga hayop dyan sa NAIA kung ito ay maayos ang pamumuno ninyo lahat at ng puting lahat kayo. Walang magiging ganito kung ang priority ninyo ay para sa taong bayan at para sa hindi mapahiya ang Pilipino. Dahil ngayon, worldwide na kilala na tayo na kompleto na nga daw ang hayop na combo diyan sa Malacanang. Kulang na lang isang dambuahalang ahas, pero hindi na kailangan lumabas pa ang dambuhalang ahas dahil mismo si Lisa Smugs ay representante ng ahas araw-araw. Diba? Yan ang lumilingkis sa ating lahat. Ayon sa OFW Party List, yes, ang mga isyong ito ay hindi lamang nagdudulot ng abala sa ating mga kababayan, kundi pati na rin sa imahe ng ating bansa sa pandaigdigang komunidad. Julul. Matagal na, nung pumasok pa lang si Kuting, ang imahe ng ating bansa dahil sa pulboronic smuggling at pangbababoy ng hinayupang na gobyernong ito, sira na, wala nang magandang imahe sa Pilipinas. Pagpapanalo pa lang sa loto, lahat ay sira na. At hindi pagbibigay ng aksyon o ng atensyon sa pulburon. Diba? Bagsak na o wala nang magandang imahe ang Pilipinas, kundi yung mga kawatan na katulad ninyo. Lahat kayo dyan na nagnanakaw sa kaban ng bayan na hindi pinaprioritize ang kapakanan ng Pilipino at ng inyong bansa. Lahat kayo ay sangkot at problema na nagdudulot, hindi lang ipis, daga, surot. Lahat kayo ay mga ahas na taksil na lumilingkis sa kaban ng bayan. Ano sabi? Sinabi ng kongresista na bagaman nagsasagawa na ang komprehensibong inspeksyon ang DOTR at Manila International Airport sa buong pasilidad para sa sanitasyon ng paliparan ay dapat panatilihin ang kalinisan upang hindi na maulit ang insidente. Ganito lang yan, mga kababayan. Okay? Kung ikaw ay nasa bahay mo, di ba? Yung bahay mismo, ang bahay mo pag malinis, mga palangga, walang dadapo dyan na mga ipis o insekto. 'Di ba? Hindi magkakaroon ng ipis ang bahay mo.
kung laging clean as you go. Laging malinis. Alright? Pero paano nga naman lilinisin yan? Ipaprioritize yung ating airport. Dahil mismo ang mga pamunuan ay walang pakialam sa sa imahe ng ating bansa, ng ating airport. Sabi nga, yan ang port of entry lahat. Diyan, dapat nakasalalay sa pagpasok mo pa lang sa airport, dapat presentable na malinis, mabango, walang mga dugyot na extortionista sa immigration. At kung matino ang pamunuan na yan, at isinasaalang-alang ang kapakanan ng imahe, again, walang mag-aano dyan, walang lalabas na daga at ipis dyan mga palangga, o kung ano pa man. Walang surot. Pero actually, yung surot, kung regular, yung kanilang fumigation, kung talagang routinely, diba, regular na chine-check nila. Kasi dapat yan, nag-check yung mga, kahit na yung mga upuan na yan, yung mga ratan-ratan, hindi yan pwedeng hindi yan pwedeng sabihin, kasi ratan, kasi ganyan. Dapat mayroong toka-toka, di ba? Mga toka-toka, 24 hours siyang operation. O yung pang umaga, check nila muna. Mga check nila kung mayroon bang mga daga, surot, o kung ano pa man. Kumbaga, proper monitoring. Pero hindi nga gagawin yan kasi imbes na ibayad dito sa mga trabahador na ito, i-hire yung mga madagdag ng empleyado, okay? O mga trabahador nga para i-check kung ito ba ay malinis, binubulsa nila. Di ba? Ang pera ng bayan. Kaya hindi namamalayan, ang mga daga ay gumagapang na galing sa mga pusali na katulad ng mga inayupak na ito, mga pusali, mga giatay. Ano pa? Tangin ng balita to. Bangag na mga balita galing sa mainstream media. Hindi ba, sabi ni Magsino, yung kongresista, okay, iminungkahi rin ng Magsino na ito sa mga ahensya sa pagsasagawa ng malalim na pag-aaral kung ano ang contributing factors sa matinding congestion at pagkakaantala sa loob ng airport, lalo na ang pila sa imigrasyon at halos hindi makagalaw ang trapiko paikot sa NAIA. Hindi nyo na kailangan pag-aralan yan. Tanggalin nyo ang korupsyon. Tanggalin nyo ang palakasan. Tanggalin nyo mga extorsionista. Wala nang aral-aral yan dahil ang problema kayo. Ang problema ang mga empleyado o yung mga jutang ginimis sa NAIA at sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kahit anong gawin yung pag-aaral, kahit anong mga intervention, holistic, chuba-chuchu intervention, diba? The best intervention in the world. Hindi yan i-epekto sa Pilipinas hanggat bulok at ahas o manglilingkis kayo. Kahit anong ilagay mo dyan, not only dyan sa airport, sa Malacanang, babalik na naman tayo sa buwakan ng ilang charter chains. Kahit anong mga pagbabago ninyo, anong mga chuba-chuchong inaral sa ganitong paaralan, sa ganitong tanyag na universidad ng Europa, ng Amerika, chuchu, ito dapat ang intervention na gagawin. I-prioritize, Kung kayo mismo ay bulok at mga surot na sumisipsip, kahit anong mga first class o pinakamagaling na pamamaraan para o pag-aaral, para maiwasan yan. Kung kayo mismo ay mga daga at surot na patuloy na dumudungis dyan sa airport at sa lahat ng ahensya ng gobyerno, walang mangyayari. Diba? Sabi ni Magsino, hindi ba't pabalik-balik ang problemang ito? Bakit wala pa rin pang matagalang solusyon? Ang tanong, hindi ba pabalik-balik din ang problema dyan sa Kongreso sa pagnanakaw ninyo? Hindi lang pabalik-balik. Everyday ang pagnanakaw ninyo. Bakit hindi nyo masolusyonan? Kaya nga sabi ko mga kababayan, ang solusyon dyan, doon ang ilang mga boto at ang ilang mga giti para matapos na yung korupsyon sa Pilipinas at wala nang magtangkang magnakaw kahit 1,000. Kaya iupo nyo ako dyan ng bonggang-bongga at doon ko ang mga boto nila. Para wala na silang gamitin. Mga nayupak, di ba? Ay, nako, kakahayupang balita ito mga palangga kasi hayop na itong balita natin. Kaya syempre. Ano ba mga balita? Ha? Ano? DSWD. Ito pa, problema na naman. DSWD gagamit ng e-wallet sa distribution ng 4-piece cash aid. Hindi na nila pahirapan ang mga taong pumipila. Okay?
Well, ito na naman, uunahan ko na 'tong balita. So gagamit na lang ng e-wallet tapos ang bibigyan na naman ng mga tiwali sa DSWD, yung mga kamag-anak nila ng yung mga ATM na 'yan. Kawawa talaga kayo mga palangga, no? Yung umaasa sa 4-piece at umaasa sa kahirapan ng buhay. Hindi ko naman masisisi, no? Minsan hindi sabi nila, di ba tama ba na aayudahan natin ang mga indigent? Okay, yung mga salat talaga, walang pera. Dalawang sagot yan yes or no. Di ba? Yes, kasi kailangan nila ng tulong kasi wala silang opportunity dahil nga hindi sila makapagtrabaho dahil walang livelihood programs na ibinibigay ang buwakan ng inang gobyerno ni Kuting kasi mas gusto nilang magpapalimos na lang ang taong bayan para gamitin nila sa eleksyon. Di ba? Kawawa talaga kayo. Or no, wag bigyan ng ayuda para turuan na maghanap buhay ang mga tao. Hindi na umasa sa kanila, sa gobyerno. Kaya nga yes and no Okay, fine. Sige, wag natin bigyan ng ayuda. Okay? Okay lang yan kung ang gobyerno ay nagre-reach out sa inyo, sa inyong mga barangay, o ikaw si Mother 1, Mother 2, o Family 1, 2, 3. O wala silang trabaho ngayon, sila ang priority ngayon. O, titignan, i-verify sa kanilang mga komunidad sa barangay, ano bang skills ni family ni Minda, kunyari, ni Lorna, ni Juan, ni Pedro, di ba? Ano ba mga skills nito? Ano bang pwedeng gawing opportunity, livelihood para sa kanya? Let's say, for example, si Minda ay magaling magtahi o kung ano man na pwedeng gawin. So, mag-create ngayon ng jobs ang gobyerno at ano ba ang resources nitong komunidad na ito. Na example na natin dati, kunyari maraming buko, maraming sugarcane. Yeah, tama, tubo, di ba? Maraming ganito, maraming ganyan, maraming mga isda. Wala silang means kung paano nila i-improve ang paggawa ng, let's say, pagsasardinas, paggagawa ng mga minatamis na ganito. Mga ganun ba? Walang suporta kasi ang gobyerno. Dapat yun ang tinutulungan sila kung paano maging innovative, paano mag-isip na palaguin ang kanilang mga resources within the community. Kaya naman, kung ganitong klase ang thinking nating gobyerno, wala na itong mga Gcash, mga 4-piece na ito. Kasi ang mga tao ay magsumika para magtrabaho kasi nakikita nila na ang gobyerno ay tinutulungan sila para mag-generate sila ng sarili nilang pera, hindi sila umasa. Alam niyo ba, napaka-degrading. Mga kababayan, hindi ko na nabasa yung balita. Siyempre, dapat yung puso ko ang pairalin, di ba? Alam niyo mga kababayan, kung paano nakakatunaw ng pagkatao na lagi ka na lang nangihingi. Alam ko yun din yung nararamdaman ninyo Yung pupunta ka every month, yung 4-piece na yan, every month, di ba? Pipila ka, para ka nagmamalimos. Ayaw ko ng feeling na ganyan. Ayaw ko ng pakiramdam na pumipila ka kasi wala kang pera, wala kang makain. Masakit yan sa dibdib ko, mga palangga. Masakit yan na parang ang tingin mo sa sarili mo parang wala kang silbi. Diba? So ngayon, ang tanong kasalanan, hindi lahat ng mga mahirap kasalanan nila kung bakit kayo ganyan, kung bakit kayo ay umaasa sa 4-piece. Hindi nyo kasalanan yan kasi sabi ko nga, kanya-kanya tayong galing, kanya-kanya tayong approach sa buhay. Hindi ko naman sinasabi hindi kayo magaling. Di ba? Kanya-kanya tayong tapang. The point here, mga kababayan, kung ang isang komunidad na ito, kasi kaya nga tayo may mga barangay officials, di ba? Sila yung mag-ano sa inyo, sila yung parang mga tatay, nanay dyan, na i-determine nila na yung nasasakupan yung barangay, kunyari ako, barangay 183, kunyari ako, ilan ba ang ilan ang tao na nasasakupan ko? O meron akong 5,000 nasasakupan. So, ika-classify mo yan. Ito yung 2,000, okay naman sila, nagtatrabaho, ganyan-ganyan. Itong 3,000, ang grupo nila is ganito-ganyan. So, tututukan mo yung pinakakawawa. Doon ka tututok sa pinakakawawa. Bibigyan mo sila ng oportunidad kung paano sila tulungan
para tumayo sa sarili nilang paa. Kasi hindi lahat nakapagtapos ng pag-aaral at hindi naman actually hindi naman na nagigauge, ang galing ng tao at ang diskarte ng tao kung ikaw ay nakatapos ng pag-aaral. Maraming mga nakatapos, di ba? Yung iba dyan, cum laude pa, jobless. Pero ako naniniwala ako na daig ng madiskarte ang matalino. Right? Daig ng madiskarte. Kasi I know a lot of people na nung college, high school o elementary, nag-excel sila, top 1, cum laude, Pagdating ng pinaka-actual na laban ng buhay, jobless sila. For so many reasons. Yung iba gusto mataas kagad ang pwesto. So, daig ng madiskarte ang matalino. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yung motto, kaya bata pa lang ako, yan. Kasi kahit na cum laude ka na nagtapos ka, o ano man ang tinapos mo mga palangga, tatalunin ka ng isang masipag na kahit magbitbit ng mga paninda. Di ba sinabi ko sa inyo, nung umuwi kami ng Davao, sa storya na naman, storya ng buhay, na nasa Pilipinas pa ako, na supposedly nasa Davao kami magstay for the rest of, forever. Dapat mag-start kami ng business, mga ganyan. Yung mga ganong drama sa buhay. So, umuwi kami ng Davao, to cut the long story short, hindi nag-work out. So, bumalik kaming Buena Familia sa Maynila. Nag-resign ako sa work noon. Bigla ako naalala. Nag-resign ako as medrep noon kasi akala ko okay na kami na konting ipon, So, pagbalik namin ng Maynila, wala na kaming pera. Okay. Wala pang bayad ng apartment. Hirap talaga, as in bongang-bonga. Kailangan, di ba, sa Pilipinas, mag-apply ka ng trabaho. Pag nag-apply ka ba ng trabaho ngayon, pag natanggap ka, may pera ka na? Wala. So, syempre, sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Kaya dun ako, kasi may akong magluto. Kaya ang ginawa ko mga palangga, dun sa area namin, okay, sa lugar namin, syempre salesperson ako pinagpupuntahan ko personal yung mga beauty shop, parlor, ahensya ng gobyerno ng mga maliliit, may mga office dyan sa mga gilid-gilid, bangko, lahat yan pinagpupuntahan ko. Sabi ko gano'n. Ako si Palangga. Sabi ko, nagluluto ako ng ganito, gano'n. Ma'am, order na kayo. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. So, nag-deliver ako ng ganyan. Tapos yung mga, yung mga mekaniko, kaya love ko kayo mga Palangga. Even tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga takatambay doon na nagpapagawa ng mga sasakyan nila. Chinichika, boom ko. Sir, sabi ko, ako si Palangga. Ganyan. Nagbibenta ako ng ganito, ganyan. Chuchu. So, yun, nag-start kami hanggang makabangon muli. So, walang arte-arte, di ba? Kasi yung iba lahat yung pinag-aralan nila lalagay nila sa ulo. O dapat graduate ako ng ganito. Ako yung pinakamatino sa klase namin, Di ba? Balita tong samot-sari, pero may ganitong chika. Pero kasi real life story to mga Palangga. So, alam niyo ba, nung na yon, yung mga panahon na yon, 500, 1,000 lang yata ang pera namin. No? Sabi ko, paano ko ba ito palaguin? Nung mga time na yon, nagsimula ako sa konting paninda, hanggang sa naging bongga-bongga na. Hanggang sa, naka-move on ka, nakapag-start ka uli. So, ganun yung buhay. Kaya, daig ng madiskarte ang matalino. Kung matalino ka na at madiskarte ka pa, ikaw na, bukod pa, tanging pinagpala ng Diyos, di ba? So again, balik na naman tayo sa issue ng corruption at pagnanakaw. Sabi ko nga, hindi lahat tayo malalakas ng loob. Hindi lahat kayang makipagbombahan, jugjugan sa kalaban, katulad ko, na parang pag umaharang-harang ka sa akin at apihin mo ako, natama talaga ito kamao ko sa'yo. Hindi lahat tayo ganyan. May mga kababayan tayo na malumhing lang, ayaw nila ng gulo, cool lang sila. May mga ganoong kaibigan ayaw ng diskusyon, ayaw nila ng mga, another story, okay? Meron akong family member, kasi pinapagalitan na ako, binubuking ko daw sila. Meron akong family member, okay? Family member talaga kunyari sisingilin ka, kunyari, di ba, namili ka, mga ganyan, o whatever, mga transaction, hindi, dapat ako kasi tinicheck ko lahat, resibo and everything, na baka niloko ko, overpricing, sa kahit saang bagay yan mga Palangga. Grocery, transaction, whatever transaction, ganyan ako. Kasi tinecheck ko, yung family member ko laging dead man lang siya. Na parang, sige, bayad ng bayad. Ako hindi. No! Huwag ka magtitiwala kasi mamaya, ito, ganito, ganyan. Niloko ka na. Tapos kunyari, nalaman niyang niloko siya. Sa halagang 100 piso o 50 pesos, mga ganyan. Iba brush off niya na yan.
hayaan mo na mag-aaway, makipag-away pa tayo, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, no. Gusto kong makipag-away. Niloko tayo ng 50 pesos, no. Niloko tayo, hindi uubra sa akin yan. Makikipag-away ako sa halagang piso, 2 piso, kung niloloko nyo, niloloko. Pero sabi ko na ganito, kung hingin mo sa akin dahil, ay pasensya ka na ma'am kasi kailangan ko ng pera, ibibigay ko sa'yo. Pero lolokohin mo ako ng piso, maghahalo ang balat sa tinalupan. Yun lang. Ay, basahin na natin yung balita. Wala, it's istorya kahirapan kasi ito palangga Balik na tayo. Kalain mo. 4-piece. Kaya nakakaawa din talaga mga kababayan natin. Sisimula na ng DSWD ang nagamitan ng e-wallets para sa mga benepisyo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Naniniwala kasi ang DSWD na ang paggamit ng e-wallets ay mas makakatulong sa mga benepisyarong matatagpuan sa geographically isolated and disadvantaged areas. Salungat sa ATMs na kailangan pa nilang magpunta sa bayan. Yung e-wallet is like GCash, right? Yeah, gotcha. Okay. You know what? Hindi ko na ito babasahin ang kadyotahang balita kasi mas gusto ko mag-boldjack kasi di ba ito samot-saring balita natin buboldjackin. Lahat ng mga sinasabi dito ng DSWD, ang ganda. Para hindi na mahirapan kasi walang access sa bangko. Kaya yung e-wallet na ganyan, mga GCash na ganyan, napakanda pakinggan. Ang question nga, paulit-ulit ko sasabihin, ito ba, itong mga taong ito na nabibigyan sila ng GCash o GCash nga or e-wallet na tinatawag, ito bang mga taong ito ay legitimate na sila ay mga beneficiaries nitong 4-piece na ito?